Hello mga kaguro, good news po dahil aprobado na ng Department of Budget and Management ang pag-create ng mga panibagong item o position para mabawasan na ang trabaho ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ito ay ang paglikha ng mga non-teaching positions para tuluyan ng alisin ang mga ancillary works ng mga guro. Inaprobahan na nga ng DBM ang paglikha ng 5,000 non-teaching positions sa buong bansa para maibsan na ang trabaho ng mga guro at na makapag-focus na ang mga ito sa kanilang pagtuturo. Ito ay bunsod na rin sa hinaing ng mga guro na sana ay mabawasan na ang kanilang trabaho na hindi naman inline sa kanilang pagtuturo. At dininig naman ito ng DepEd. Halika at ating pakinggan ang komento ni DepEd Secretary Sara Duterte ukol dito. Wala na dito kasabutan na nila ma'am. Hindi namin. Anak ko sa ilaha sa HR. Anak ko sa ilaha. Kami, di ba sila kung makalayo sa ako, kaya mabisita man ko og eskwelahan. So, maistoryan ako ang maestra. So, pag-abot dito sa Central Office, lahi ang ilahan, istorya. So, may nang dito sa ilahan, ma'am, dili ko din ana ang nagapangitabo dito sa eskwelahan. Dili good yun. Ipa-inventaryo na ako sila. Ingon sila na, okay na ang administrative auxiliary, ang mga auxiliary tasks. Kini, tanggalon. Yan ako, ma'am. Diba no kano? Hindi din na mao. Di ka kukuk sa rin di ko na mao yun. So, I asked them, yan ako, pila ba yun ang inyong ginapabuhat, ang severity task teachers. And then, I said, you start with an inventory. Anak ko, di pwede nga kung sa'yo madungag ninyo, maurang inyong hangatagan ng solusyon. Kung inventaryo ninyo, ma'am, pila ka po ang ancillary task? Ilan yun? 56 ancillary tasks sa teacher. That is not teaching work. 56 tasks. Yan akong imagine, ma'am, imura pang ipag-worm ang teacher nga dili man na barangay health worker, di man na nurse, di na doktor, mangyaywa pang ipag-worm. Ma'am, sa pabalingkiro ninyo ang maestra, kailangan mo school-based feeding program. Pagka mo man, mamalingki pa ang maestra, magluto pa ang maestra, magtudlo pa ang maestra, ikaw muna ang ginabuhat sa inahan, sa balay, pero hindi na dapat ako ginabuhat sa maestra sa eskwelahan. Diba? And we noticed that many are not even based in law. Yan ako, give me a legal basis. Nga nung yung mga mga ipag-worm ang maestra, asa ang balaon na nagsulti na ang maestra ang mag-worm sa bata. Di mag-work kay Kuan. Kaparte mangguna siya sa school-based feeding program. Gusto sa ato pa, og naibitok ang bata, di nato pakanon sa ato asang i-worm bago nato pakanon. Daghan sa problema sa Department of Education can easily be solved by common sense. And their failure to recognize kung unsa ba ito na ay basihan sa balaod o sa order o kana lang isugo lang kay nahuna niya isugo sa maestra. Okay, isa. And we released a department order on this, pero wala na mo i-klaro na bao niya ang amo ang tumo. Pansin ako nga, mga maestra kada na ay programa ang local government unit. Kabalo mo, dito na mo ginabuhat sa Davao, na tinalag dito sa ubang lugar. Kung ano ang mga maestra may paayuson sa venue, ano ang maestra may pahipuson sa venue, ang maestra pa ang magpadagan sa program, ang maestra pa yun ang mag-intermission number manayo. Katawanan na lang siya, no? Diba? Wala dito because of the absurdity of it all. Pero, dili din siya tama nga kuan, nga practice. Because a teacher is supposed to be inside the classroom teaching. Dili siya dapat distracted with other things.
Malinaw po na sa paglilibot ni DepEd Secretary Sara Duterte sa mga paaralan ay pinakikinggan niya talaga ang mga hinaing ng mga guro at isa na nga rito ang pagtatanggal ng mga ancillary works nating mga guro. Salamat naman po kung magkaganon at mabibigyan na talaga natin ng pansin ang ating pagtuturo.